Naku, nagkaharap na po si Congressman Marcoleta at Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at spokesperson. Ito po ay doon sa mainit na debate na sa isyu ng West Philippine Sea. Kasi sinasabi po ni Marcoleta na wala daw West Philippine Sea. At yan naman ay hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. So doon sa hearing kahapon o doon sa hearing ay nangyari na po yung pagkikita at nagkaroon ng matinding tanungan at paliwanagan. Hindi po umatras at nanindigan si Commodore Tariela sa kanyang paniniwalang mayroong West Philippine Sea at yan ang dahilan kung bakit po humaba ang usapan. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng palitan ng question and answer diyan sa Kongreso. So when did you come to know about this? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me Gago and Mangmang in one of his interviews. So when was that? During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. So, at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why? Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending to any, because one, No. Yeah. You are not supposed Yes. to defend me. Yes, sir. Because if as I it is said, true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. Yeah, but he admitted that he did not do anything. Yun na nga. That's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? it's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you will read that context, How would I even the defend act you? of doing it Sandali, is the sandali. one that is gago. Muna Di ba? Yung ganon, not necessarily the person eh. Eh sabi ko nga sa'yo, kung kinorek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we are hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again, sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalitan, hindi ikaw ang ginagago. Ikaw ang ginagago. Ang sinasabi ko rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually hindi sa tao eh. Kung hindi yung act na, halimbawa wala tayong ginawa o kaya sinabi natin. Kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na hindi man lang tiningnang mabuti saan ba nang galing itong narrative. Ngayon, i-explain ko nga sa iyo, Commodore, ito'y nangyari doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice.
I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw na ma-informahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin, pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. So, ang gusto ni Marcoleta, pagkatapos niyang pagsabihan ng gago at mangmang, eto nga si Commodore J. Tariela, ang gusto ni Marcoleta, ipagtanggol siya nito at bawiin daw yung salitang traidor. Paano ba bawiin ni Commodore J. Tariela ang isang salita na hindi galing sa kanya? At kung matawag ka man traidor, tama lang naman. Diba? Hirap na hirap ang ating mga kababayan, lalo na ang Coast Guard, Navy, Army, at mga mambabatas at kung sino pa na mga representante ng ating bansa sa international para maipagtanggol ang tinatawag nating West Philippine Sea, tapos merong isang mambabatas na pro-Chekwa na sasabihin niya na walang West Philippine Sea. Asan ba ang utak mo, Marcoleta? Nasaan ang utak mo? Tinawag mo ng mangmang at gago ang isang Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Coast Guard. Tapos aasa ka. Nakikilos ito para sabihin sa taong bayan, uy, wag niyo namang tawaging traidor si Marcoleta, si Marcoleta. Kasi hindi naman siya traidor at hindi ko naman yun sinabi. Kahit sino yata na kapag ginagago, tinatarantado, lalo na on national TV, interview sa isang istasyon na napakaraming makakapanood, makakakita, malabo ka makakuha ng kagustuhan mo na yan na ipagtatanggol ka pa? Ano akala mo dun sa tao? Mangmang? Walang sariling isip? Walang sariling damdamin? Tampururot ka pa, Marcoleta, ikaw naman ang mali. So, ayan po yan, ang pinagtalunan. Kaya nagagalit si Tariela. Sinabi daw na siya ay mangmang at saka GAGO. So, alam na yung kung ibig sabihin nun. Imagine, congressman nagsalita ng ganon. Nasasabihin niya, sinabihan daw siya na sinabi raw ni Marcoleta ng mangmang at GAGO itong si Marcoleta, si Commodore. Ay, siyempre masasaktan yung tao. Commodore yan eh. Kung di ako kakamali, di ba pag Commodore, general yan. Sinabihang mangmang sa West Philippine Sea, yun ang hindi nagustuhan niya. Sabi naman ni Marcoleta, bakit tinawag mo ako at sinabi mo naman ako na traidor? Sabi niya, hindi ko sinabing ikaw yun. Sinabi ko lang, merong traidor. Bakit daw hindi kinorek? So, traidor at mangmang ang usapan. Kayo mahalaga, kayo mga mamamayang Pilipino. Saan kayo rito? Ang pinaglalaban ni Commodore Tariela, merong West Philippine Sea. At talaga hong nagbubuhis ng buhay ang ating military at Coast Guard at ang buong gobyerno under President Marcos, pati itong aking mga channel. From day one, naninindigan din po tayo at kayo rin na mga followers, viewers ng aking mga channel. Naniniwala kayo na merong West Philippine Sea, merong exclusive economic zone ng ating bansa, atin ang kanlurang dagat ng Pilipinas. In Tagalog, kanlurang dagat ng Pilipinas, West Philippine Sea. Yan po yung pinagtalunan eh. Kasi malino naman sinabi ni Marcoleta doon sa unang hearing na parang gawa-gawa lang daw natin yung West Philippine Sea. Wala daw sa libro yun. Parang ganun. O yun yung sinasabi. Doon nag-react ang gobyerno. Especially si Commodore Tariela kasi siya ay spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At kanya pinaglalaban niya. Meron ng Republic Act Maritime, Philippine Maritime Act, ka-approve lang ng batas na yan. At yan ay para doon sa West Philippine Sea. Pero ayan po. Yung isa ng traidor, isa ng mangmang, yun po yung umabot ng mainit na pagtatalo. Pero nanindigan po at hindi umatras si Commodore Tariela. Kanyang pinanindigan. Sabi nga niya, bakit ako magbibigay, bakit ako magkukorek, bakit ako magiging tagapagtanggol, bakit ko pagtatanggol yung tao na sinabi akong mangmang. Si Marcoleta yun. Sabi ni Marcoleta, hindi ko kailangan ipagtanggol mo ako. I-correct mo lang na yung sinabi mong traidor ako, hindi ako yun. Sabi ni Tariela, hindi ko naman sinabi ikaw ang traidor eh. So, gusto ni Marcoleta, linisin ni Tariela yung kanyang pangalan. Abay, sandali. Hindi talaga trabaho ng Coast Guard yun. At hindi rin trabaho ng kahit na sinong Pilipino.
Ang pwede maglinis lang ng kanyang pangalan ay siya mismo. Walang ibang makakalinis ng pangalan mo, Marcoleta, kundi sarili mo. Ngayon, ang ginagawa ni Marcoleta dahil po sa backlash na natanggap niya, sa pangbabash na natanggap niya sa mga taong bayan na naniniwalang merong West Philippine Sea, biglang kabig itong si Marcoleta. At ngayon, pinagpipilitan niya na atin naman ang West Philippine Sea. Pasok to sa ating exclusive economic zone. Ang punto ko lang, hindi ito na itatala. Ay wala kaming pakialam. Kahit hindi pa ito na ipapatala sa kahit saan na ahensya sa international na kailangang maipatala na may West Philippine Sea. Wala kaming pakialam. Ang importante, amin yan, atin yan, sa Pilipinas yan. Inaagaw na nga ng mga Tsekwa, tapos ngayon, dinedebunk mo pa. Sinisira mo pa ang pagtawag ng mga Pilipino dyan na West Philippine Sea. Diba? Bakit yung bang mga isla dyan na pinangalanan ng mga Tsekwa na inangkin nilang kanila na? Nakatala ba yan? Nakarehistro na ba yan? Kanila na ba talaga yan? Diba hindi naman? Wala tayong pakialam sa international. Ang importante, tayo mga Pilipino, inaangkin natin yan, atin yan, inaward sa atin yan ng UNCLOS arbitral ruling noong 2016, atin yan. Hindi na kailangan ng maraming satsat. Ngayon, bawi ka. Sasabihin mo, meron naman talagang West Philippine Sea. Atin yan. Hanggang mamatay tayo, ipaglalaban natin yan. Pero nung merong mga Coast Guard na binubuli ang mga Tsekwa, wala kang kuda. Actually, sa totoo lang, kaibigan ko si Marcoleta, talagang lahat ng adjustment kanyang ginagawa ngayon mula nung pumutok yung balitang yan dahil binugbog talaga siya ng taong bayan. Grabe ang baser sa kanya. Dahil nga maraming nag-aalit, bakit walang, ikaw congressman, bakit sinasabi mo walang West Philippine Sea? Doon po nag-aalit ang mamamayan. Kaya hirap si Marcoleta dyan kung paano makarecover. Kaya ngayon, doon sa hearing, nagkaroon ng pagkakataon, doon sa fake news issue, ayun, nagkaharap silang dalawa ni Tariela at pinanindigan ni Tariela. Hindi ako JAGO, hindi rin ako mangmang. Merong West Philippine Sea. Sabi naman ng Marcoleta, hindi ako traidor. Ayan po. O kayo mga mamamayan, kayo mga viewers, saan kayo? Meron ba talagang traidor sa ating bansa? Naniniwala ba kayo na mangmang ang Commodore ng ating Philippine Coast Guard? Na nagsusunog ng kilay, nagbubuwis ng buhay ang ating mga taga-gobyerno para ipaglaban sa mapanakop, ang aagaw na Chinese government sa West Philippine Sea. Ayan po ang issue dyan. Nakita nyo, ha? So, sa akin pong personal na opinion at analysis dito, lalong nasira si Marcoleta rito sa hearing na ito. Kasi pinanindigan po ni Commodore ang kanyang paniniwala. At nalaman natin na siya pala ay sinabihan na yung mangmang yung Commodore na yan, wala namang ibang Commodore kung hindi siya dahil siya yung spokesperson. So kaya nagagalit si Commodore. Bakit mo ako sinabihang mangmang? Ako naniniwala mayroong West Philippine Sea at ang mga Pilipino naniniwala doon ang Philippine government under President Marcos. Ayan o. Kaya again, sa tingin ko po ay kung gusto ni Marcoleta na siya makabawi para hindi masira siya sa tao, dito sa nangyaring ito, lalo siyang nasira. Kasi hindi bumigay. Hindi niya tinalo si Marcoleta sa inkwentro ng debate, inkwentro ng paliwanagan. O medyo mababang level ang pinag-usapan, traidor at saka mangmang. Pero ang importante dito, ang taong bayang nanonood, nakikinig, lalo na sa aking mga channel, sila makakapag-decide. Sila ba ipapabor kay Marcoleta o kay Tariela? O sa gobyerno na merong West Philippine Sea? Please like and share ng ating mga video para makarating sa lahat ng kinaukulan ng mga ganitong klaseng mga isyu. Pambayan, paninindigan, ating panindigan ang teritoryo ng ating bansa. Kaya po, sa darating na May 2025 election, iwasan nyo pong iboto itong si Marcoleta. Kasi po, kapag binoto po ninyo to, magiging sakit lang ng ulo natin to. Bakit? Wala itong ibang gagawin kundi pagkiling sa mga Tsekwa. Pagprotekta
kay Sara Lustay. Pagprotekta kay Digong at pagprotekta kay Kibulok. Wala tong ibang gagawin kung hindi magdadakdak, mag-eepal, magkukuda sa Senado at gumawa ng mga batas na makakaprotekta sa interes ni Sara, Digong at Kibulok. Puro ganun lang gagawin yan. Wala nang ibang gagawin yan. Parang si Robin Padilla yan. Puro interes ng mga Duterte ang importante. Gagamitin ng privilege speech para protektahan si Digong. Ganun na lang ang gagawin yan. Diba? Kongresista pa nga lang eh. Pumupunta ng mga hearing para ipagtanggol si Sara. Pupunta ng mga hearing para ipatigil at hindi na maimbestigahan ang budget ng OBP at ng DepEd. So bakit mo pa iboboto ang isang tao na walang ibang iniisip kung hindi ang interes ng mga Duterte? Interes ng mga Chekwa at ikabubuti ng kanyang mga kaalyado. Naku po, delikado. Kaya po maging matalino po tayo sa pagboto ngayong 2025 election. Tandaan po ninyo, huwag kayong boboto ng magiging sakit lang ng ulo ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating mga Pilipino. Huwag kayong boboto ng traidor sa taong bayan, traidor sa Pilipinas, traidor sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa ating bayan at para protektahan at gumawa ng batas na magiging kaigaya-gaya kapakipakinabang sa mga Pilipino. Huwag nyo pong iboboto ang traidor. So yun lamang po, maraming salamat. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momwa chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions, maraming salamat po. Ingat po kayo, Sir Mike Abe.